Magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Humihingi po ako ng paumanhin kung ang aking kwento ay magiging mahaba. Kailangan ko lang pong ilabas ang aking saloobin at ibahagi ang karanasan na sinapit ng aking kapatid. Ang pangalan ko po ay Rafael at ang aking kapatid ay si Gary. Si Gary po ay isang masipag na manggagawa sa isang kumpanya sa Maynila. Gusto niya ang kanyang trabaho at masaya siya sa kanyang buhay. Ngunit ang lahat ng yun ay nagbago 10 taon nang nakakalipas. Nagsimula ang lahat na magdesisyon siya na samahan ng kanyang katrabaho na si Nestor sa probinsya nito. Si Nestor ay madalas kasing magkwento tungkol sa ganda ng kanilang lugar sa Laguna, sa mga bundok, malawak na palayan, at sa mga simpleng tao na namumuhay doon. Kaya naman nang alukin ni Nestor si Gary na sumama sa kanya para magbakasyon, hindi na nagdalawang isip pa ang aking kapatid. Masaya si Gary sa kanyang bakasyon. Gusto niya kasing makita ang tunay na buhay sa probinsya. Gusto niya ring makatakas kahit pansamantala sa nakakapagod na buhay sa Maynila. Umalis sila ni Nestor papuntang Laguna noong Biyernes ng hapon. Mahaba ang biyahe. Pero hindi ininda ni Gary. Masaya siya sa kanyang nakikita sa labas ng bintana ng bus nun. Pagdating nila sa bahay ni Nestor, sinalubong sila ng kanyang pamilya. Sobrang bait daw ng mga magulang ni Nestor, pati na rin ng mga kapatid nito. Agad nilang pinakain si Gary at pinatulog sa isang bakanteng kwarto nila. Sa unang araw ni Gary sa Laguna, ipinasyal siya ni Nestor sa iba't ibang lugar. Dinala siya sa ilog, sa bukid at sa palengke. Ipinakilala rin siya ni Nestor sa kanyang mga kaibigan. Sobrang saya daw ni Gary. Parang nawala lahat ng problema niya sa buhay. Isang araw nagpasya silang pumunta sa bahay ng isa sa mga kamag-anak ni Nestor. Manghihiram sana sila ng sungkit para pitasin ang mga mangga sa bakuran nila. Habang hinihintay niyang makabalik si Nestor, napansin ni Gary ang isang matandang babae na nagtitinda ng kakanin sa gilid ng daan. Kutsinta ang tinda ng matanda. Mukhang masarap ang kutsinta nito at naaamoy ni Gary ang amoy ng ngungot nito. Gusto niyang bumili pero wala siyang dalang pera noon. Nangihinayang siya dahil gustong-gusto niyang matikman ang kutsinta nito. Napansin ng matanda na nakatingin si Gary sa kanyang paninda. Ninitian siya nito, tinawag. "Iho, gusto mo bang tikman ng kutsinta ko?" Tanong ng matanda. "Gusto ko po sana, pero wala po akong dalang pera," sagot niya. Bumiti muli ang matanda. "Huwag kang mag-alala, bibigyan na lang kita ng isa. Libre lang ito," sabi ng matanda. Nagulat si Gary. Talaga po? Salamat po sagot niya. Inabutan siya ng matanda ng isang piraso ng kutsinta. Kinuha niya ito at agad na kinain. Napakasarap daw ng kutsinta nun. Malambot, matamis at malinamnam. Bago umalis si Gary, nagpasalamat siya sa matanda. Ngumiti lang ang matanda at nagpatuloy sa pagtitinda. Nagpaalam na rin sila ni Nestor at naglakad na papunta sa bahay ng kanilang kamag-anak. Hindi alam ni Gary na ang simpleng pagtikim niya ng pagkain na nabibili sa gilid-gilid ang magiging simula ng kanyang bangungot. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makaramdam si Gary ng kakaiba sa kanyang katawan. Sumasakit ang kanyang tiyan, parang may kung anong gumagalaw sa loob nito. Hindi siya makatulog ng maayos sa gabi. Madalas din siyang magkaroon ng mga bangungot nun. Akala niya dahil lang ito sa pagod at sa iba't ibang pagkain kinakain niya sa probinsyang yon. Pero hindi siya nagkamali. Lumalala ang kanyang kondisyon. Isang gabi habang natutulog siya, nagising siya dahil sa matinding sakit ng kanyang tiyan. Parang may humihila sa kanyang bituka. Napasigaw siya sa sakit. Nagising si Nestor at ang kanyang pamilya. Nagulat sila nang makita nilang nakahiga si Gary sa sahig at nanginginig ito. Agad nilang dinala siya sa ospital. Sinuri ng doktor si Gary at sinabing hindi niya alam kung ano ang sanhi ng kanyang sakit. Binigyan lang siya ng gamot para sa sakit ng tiyan
at pinayuhang magpahinga. Pero hindi gumaling si Gary. Patuloy pa rin siya nakakaranas ng matinding sakit. Hindi na rin siya makakain. Pumayat siya ng sobra nun. Isang araw nagdesisyon si Nestor na dalhin si Gary sa isang albularyo. Baka raw kasi may ibang dahilan ng kanyang sakit. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad nitong napansin na may kakaiba kay Gary. Sinabi nito na kinulam daw si Gary. May kumausap sa iyong espiritu, iyo. Isang masamang espiritu yon. Nagbigay siya sa iyo ng pagkain at sa pamamagitan nito, nakapasok siya sa iyong katawan. Sabi ng albularyo. Nagulat si Gary. Naalala niya ang matandang babae na nagtitinda ng kutsinta. Ang kutsinta, binigyan niya po ako ng kutsinta, sabi ni Gary. Tumango ang albularyo. Oo, doon nagsimula ang lahat. Ang kutsinta ay may lason. Lason na hindi nakikita, pero sumisira sa iyong katawan, sabi nito. Sinimulan ng albularyo ang kanyang ritual. Nagdasal siya, nag-alay at nagbuga ng usok sa katawan ni Gary. Matagal ang ritual pero sa wakas nakaramdam si Gary ng bahagyang ginhawa. Sinabi ng albularyo na kailangan pa nilang ipagpatuloy ang paggamot kay Gary. Kailangan nilang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw bumuti ang pakiramdam ni Gary. Nakakakain na siya at nakakatulog na ng maayos. Pero hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Hanggang isang araw bigla na lang nawala si Gary. Nagising si Nestor at ang kanyang pamilya at napansin nilang wala na si Gary sa kanyang kwarto. Hinanap nila siya sa buong bahay, sa buong barangay, pero hindi nila siya makita. Nag-aalala sila. Hindi nila alam kung nasaan siya at kung ano ang nangyayari sa kanya. Ilang araw silang naghanap kay Gary. Nagtanong sila sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, pero walang nakakita sa kanya. Hanggang sa napagdesisyonan nilang ipagbigay alam sa mga pulis ang pagkawala ni Gary. Nag-imbestiga ang mga pulis. Kumuha sila ng mga testigo at naghanap ng mga lead. Pero wala silang makita. Parang basta na lang naglaho ang kapatid ko. Ako, bilang kapatid ni Gary ay labis na nag-alala nun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Paulit-ulit kong tinatawagan ng kanyang cellphone pero hindi ko siya makontak. Nabalitaan ko ang nangyari sa kanya mula kay Nestor. Agad akong pumunta sa Laguna para tulungan silang hanapin ang aking kapatid. Kasama ang mga pulis, ang pamilya ni Nestor at ang mga kaibigan ni Gary doon. Naghanap kami sa buong probinsya. Pumunta kami sa mga liblib na lugar, sa mga gubat at sa mga bundok. Pero walang bakas ni Gary. Halos mawalan na ako ng pag-asa nun. Akala ko hindi ko na makikita ang aking kapatid. Ngunit isang araw nakatanggap ako ng isang tawag. Isang pulis ang tumawag sa akin at sinabing may natagpuan silang isang lalaki sa isang malayong lugar. Ang lalaki raw ay nakasuot ng mga damit ni Gary nun. Agad akong pumunta sa lugar kung saan natagpuan ang lalaki. Nang makita ko siya hindi ako makapaniwala. Si Gary nga yun. Pero iba ang Gary na nakita ko noon. Pumayat siya, marumi at parang wala sa sarili. Hindi niya ako kilala noon. Hindi niya din alam kung sino siya. Dinala namin si Gary sa ospital. Sinuri siya ng mga doktor. Sinabi nila na malnourished siya noon at meron siyang trauma. Kailangan daw niyang magpahinga at magpagamot. Pero wala naman daw siyang malalang sakit. Sa mga sumunod na araw unti-unting bumalik ang alaala ni Gary. Naaalala niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Naaalala niya na kumain siya ng kutsinta at ang pagsakit ng kanyang tiyan, ang albularyo at ang kanyang pagkawala. Ikunento niya sa akin ang lahat. Sinabi niya na noong gabing nawala siya, nagising siya at nakaramdam ng matinding pagkahilo. Parang may nag-uutas daw sa kanya na lumabas ng bahay noon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta noon. Basta sumunod lang siya sa kanyang nararamdaman. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa makarating siya sa isang hindi niya kilalang lugar. Sinabi niya na habang naglalakad siya, parang may ibang nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Kinokontrol siya nito. Hindi niya magawa ang kanyang gusto.
Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawala. Ang alam niya lang gutom siya, pagod at takot. Sinabi niya na isang araw bigla na lang siyang nagising at nakita niya ang kanyang sarili sa isang lugar na hindi niya alam. Wala siyang maalala. Hindi niya alam kung sino siya. Nang marinig ko ang kwento ng kapatid ko, hindi ko mapigilang umiyak. Sobrang sakit sa aking puso na malaman kung ano ang sinapit ng aking kapatid. Pagkatapos ng ilang linggong pagpapagaling, pinayagan na ng doktor na makauwi si Gary sa Maynila. Masaya ako na sa wakas ay nakabalik na siya sa amin. Ngunit hindi na siya ang dating Gary na kilala ko. Hindi na siya masyadong masiyahin nun. Madalas siyang parang malalim ang iniisip. Takot na din siyang lumabas ng bahay. Alam kong malaki ang kanyang pinagdaanan. Alam kong kailangan niya ang mahabang panahon para makalimutan ang nangyari sa kanya. Ngunit hindi ako susuko. Aalagaan ko ang aking kapatid. Tutulungan ko siyang makabangon ulit. Sisiguraduhin kong hindi na siya muling masasaktan ng kahit na sino. Pagkatapos naman ng lahat, magkapatid pa rin naman kami. At ang pamilya ay laging nandyan para sa isa't isa, diba? Nais ko lang pong ibahagi ang kwento ng aking kapatid sa inyo. Naway magsilbi itong babala sa lahat. Mag-ingat po tayo sa ating mga kinakain sa tabi-tabi at sa ating mga nakakasalamuha na din. Hindi natin alam kung ano ang nagtatago sa likod ng isang ngiti ng isang tao. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi natin kilala. At higit sa lahat, natutunan ko din na laging manalig tayo sa Diyos. Siya ang ating sandigan sa oras ng kagipitan. Siya ang magliligtas sa atin sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Rafael.